Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 28. Binuksan niya ang mensahe at binasa ang nilalaman ng mensahe nito. Sinabihan siya ni Rosa na huwag siyang sundan, dapat ay i-enjoy niya ang kanyang bagong babae. Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Lance. He sent a message back, nababaliw ka na ba para mag-text sa akin ng kalokohan? Hindi na komportable ang kasama niyang babae. Mukhang ang doktor at ang kanyang kasintahan ay nakakaranas ng masamang oras sa kanilang relasyon. Inaasahan niyang ang makita siya sa ganoong pamilyar na ugali kay Lance, ay hindi magiging sanhi ng kanilang hindi pagkakasundo. May problema ba, doktor? Tanong niya at walang sinabi si Lance na hindi kailangang alalahanin. Hinawakan siya nito habang naglalakad sila papasok ng restaurant. Sinubukan niyang ibalik ang masayang kapaligiran sa pagitan nila, at sa ilang sukat ay gumana ito. Medyo naaliw ang ginang ngayon. Intern student pa lang siya at naka-assign na mag-practice under ni Lance. 2 araw na ang nakalipas, na-promote siya na may dobleng posisyon sa isang pagkakataon. Marami ang nagsabi na ito ay godfatherism habang ang iba ay nagsasabi na ang doktor ay tunay na masipag. Pero alinman, intern student siya sa ilalim niya. Iginagalang niya siya at alam niya kung paano kumilos ng magalang. Nangako siyang i-retreat siya ng lunch at ito ang kasama niya. Kumuha sila ng table para sa dalawa at dumating ang waiter para kunin ang mga order nila. Siya ay walang duty bago mag 4 PM, pupuntahan niya si Rosa, ngunit hindi niya alam na may maduming tumatakbo sa isip niya. Nakaupo siya kasama si Gigi, isang estudyanteng doktor sa isang intern. Siya ang automatikong inuri ni Rosa bilang kanyang bagong kasintahan. Paano makakapagpas siya si Rosa sa ganoong conclusion? Kung papipiliin siya ng bagong girlfriend, hindi ba niya opisyal na tatapusin ang relasyon nila ng dati? Pinakalma ni Sabrina si Rosa at pinakiusapan kung ano ang nangyari sa kanyang pag-ibig. Ipinaliwanag ni Rosa kay Sabrina ang lahat. Alam niyang mali siya ng gabing iyon. Hihingi siya ng tawad kay Lance at magbibigay ng dahilan kung bakit hindi siya nag-open up sa kanya. Ngunit naging magulo ang kanilang relasyon. Hindi niya sinasagot ang mga tawag niya, at hindi rin siya tatawag kahit na nakita niyang missed calls ang mga tawag nito. Pumunta siya sa kanyang apartment pero sinabing lumipat na siya. Napapikit si Sabrina. Paano makakalipat si Lance sa isang bagong address, at hindi ipaalam sa kanyang kasintahan ang tungkol dito? Ikinwento ni Rosa sa kanya kung paano siya pumunta sa ospital para makita siya, at nakita niya itong hawak at hinahaplos ng hayagan ang ibang babae. Nag-exaggerate si Rosa sa pagsasabing hindi pa niya nakitang ganoon kasaya si Lance. Kung paano sinagot ni Lance ang kanyang mga tanong ng isang pantig ng mga salita, nang hindi nagpapaliwanag ng anuman sa kanya. Aalis na sana siya nang umalis siya. Nagsimula na naman siyang umiyak. Hindi na raw interesado si Lance sa kanya. Gusto niya sigurong makipagtalik sa kanya bago siya ipagtabuyan gaya ng ginawa ng ex niya. Masaya siyang tinanggihan siya ng gabing iyon. Kukuha sana siya ng isang piraso ng laman nito at saka pupunta sa bago niyang kasintahan. Tinulungan niya ito sa kung ano ang hindi niya masabi sa kanya. Tinapos na niya ang kanilang relasyon, at gusto niyang malaman ni Sabrina kung paano ito natapos. Nakatitig lang sa kanya si Sabrina. Nadurog din siya noon. Ngunit ang kanyang sarili ay mas malubha kaysa kay Rosa. Siya ay naglalakad na may buo na katawan ngunit hindi niya nakuha ang pagkakataong iyon.
Hindi siya kailanman maniniwala na hindi pa ginagawa ni Rosa at Lance ang bagay na yon. Malamang ay isang disenteng tao si Lance na naghintay ng ganito katagal bago magtanong. Bakit mo siya tinanggihan noong gabing iyon? Tanong ni Sabrina. Bumuntong hininga ng mahina si Rosa bago sumagot. Nawala ang purity ko sa ex ko, at hindi ko nasabi sa kanya. Ayokong makapasok siya sa loob ko bago niya malaman. It will hurt him most, that's why I said no. Magpapaliwanag muna ako sa kanya bago ko siya hayaang matulog sa akin. Tahimik si Sabrina. Hinawakan niya ang mga kamay ni Rosa at sinabing, nagkamali ka noong gabing iyon. Ngunit hindi mo dapat pinayagang maghintay ng ganito katagal bago magpaliwanag sa kanya ng anuman. Dapat ginawa mo noong gabing iyon. Naayos na sana ang lahat sa inyong dalawa. Si Lance ay isang doktor at walang oras para sa romansa. Kapag gusto niya, sinabi mong hindi at ang hindi mo ay walang dahilan. Huwag tumalon sa isang konklusyon na ganyan. Disiplinado si Lance at hindi yung tipo ng lalaki na iniisip mo. Ilang taon ko na siyang kilala at hindi siya playboy. Kakausapin ko siya. Uuwi ka at maghihintay na makipagkasundo sa iyo. Akala ko dapat pareho kayong nag-iisip na pumili ng petsa ng kasal at magpakasal muna. Mahal ka niya. Hindi siya marunong mag-cheat, hindi magagawa ni Lance yon, panunuyo ni Sabrina. Umiti siya at kiniliti ang kaibigan at ngumiti naman si Rosa. Muntik ko nang makalimutan, tinawagan ako ni Lance kahapon, at sinabi sa akin na na-promote na siya. Now thinking about it closely, siguro kaya siya lumipat sa ibang address. Si Kian Hendricks daw ang may gawa nito pero hindi ko pa siya natanong o pinasalamatan sa pagtulong sa kaibigan ko. Go and relax, magiging sayo siya, pang-aasar ni Sabrina. Pagbalik ni Rosa sa kanyang sasakyan at pag-uwi ay medyo gumaan ang pakiramdam niya, ngunit doon na niya nakita ang dobleng mensahe ni Lance. First, tinanong niya ito kung baliw ba siya para magpadala sa kanya ng ganoong mensahe. And the second one came in less than 5 minutes ago asking her kung ganun lang ba siya kadaling mahulog at mawala ng pag-ibig. Umisi si Rosa. Ibibigay niya sa kanya ang isang piraso ng kanyang isip. Tinawagan niya ito at sa pagkakataong ito ay mabilis niyang sinagot ang telepono. Wala kang pinagkaiba sa ibang lover boy dyan. Hindi mo na hinintay na makipaghiwalay sa akin bago ang walang hiyang makipagromantiko sa ibang babae. Ayoko ng mga cheap na lalaki na mga lalaking kalapating mababa ang lipad. I'm done with you Lance, glad I didn't let you sleep with me. Nagiging barumbado si Rosa. Hindi makapaniwala si Lance. Girlfriend niya ba itong si Rosa? Napakadumi niya at nagsasabi ng mga ganyang salita sa kanya. Tinatawag mo ba akong kalapating mababa ang lipad at chic na lalaki Rosa, dahil humiling ako sa iyo ng sex ilang araw na ang nakakaraan? Tanong ni Lance sa tono na nagpapakitang mas nagulat siya sa sinabi ni Rosa. Ganyan ka. Ipagpapatuloy pa sana ni Rosa ang pagbomba sa kanya nang ibinaba ni Lance ang tawag. Tama na, ayaw na niyang makarinig pa ng panlalait tungkol sa sarili niya. Hawak ni Lance ang phone niya at hindi nakaimik ng matagal. Tinawag siya ni Rosa na kalapating mababa ang lipad. Ano ang ginawa niya upang mailarawan ng pang-uri na yon? Hindi siya tutuloy sa babaeng ganito. Wala siyang isip na maging masama sa isang tao lalo pa ang babaeng mahal niya. Sobra ito. Hindi na niya kailangang linawin muli ang anuman sa kanya. Maaari niyang piliin na mamuhay ayon sa anumang naisip at pinaniniwalaan niya. Hindi makapag-concentrate si Lance sa kahit ano sa buong araw. Kaya lang, nakipaghiwalay si Rosa sa kanya. Ano ang ginawa niya para maging karapat-dapat ito? Nang isara niya ang tungkulin at ibigay, pauwi na siya. Nais niyang tawagan si Sabrina ngunit nagpa siya na huwag gawin ito. Para siyang higanteng naglalakad sa paa ng lamok. Nanghina siya at hindi makapag-concentrate sa kahit ano, kahit sa manibela. Nagpa siyang tawagan ang driver ng ospital para ihatid siya pauwi nang dumating ang tawag ni Sabrina. Sinagot niya ito at hiniling ni Sabrina na makita siya. I can't see you now Sabrina, I don't want to see anyone. I want to be alone, sagot ni Lance. Naramdaman ni Sabrina na hindi matalas at nakakatuwa ang boses ng kaibigan.
Pakiramdam niya ay may mali, baka nag-aalala siya o nag-aalala. Okay ka lang ba, Lance? Ang iyong boses ay hindi nagkakaroon ng karaniwang kasiglahan. May kinalaman ba sa inyo ni Rosa? Tanong niya. No, it's nothing. I had a hectic day and I need to rest. Tsaka, para saan mo ako gustong makita? Tanong ni Lance. Pumunta si Rosa sa opisina ko. Sinabi sa kanya ni Sabrina na tawagan siya at ayusin ang mga bagay-bagay. Ngunit nilaktawan niya ang impormasyon tulad ng nakita niya itong may kasamang ibang babae o sinabi nitong hindi sa kanya ilang araw na ang nakakaraan. Salamat sa iyong pag-aalala, Sabrina. But she called me a while ago and everything is settled between us. Bumalik na ang lahat sa nararapat, sagot ni Lance at mahinang tumawa. Napahanga si Sabrina at sinabing kung ganoon nga, hindi na niya kailangan pang makita sa ngayon. Magkikita sila sa ibang pagkakataon. Nagpasalamat si Lance at nagpaabot ng pagbati kay Kian Hendricks. Naging senior surgeon siya dahil sa tulong ni Kian Hendricks. Sa sandaling ibinaba ni Lance ang tawag kay Sabrina, siya ay naging matino. Bakit siya dapat malungkot dahil may babaeng nagsasabi sa kanya na hindi na siya interesado sa isang relasyon? Naging matapang siya at nagmaneho pauwi. Siya ay isang lalaki at hindi dapat maging isang strawback fellow dahil sa isang babae. Tinawag ni Jake si Rita habang papaalis sa kumpanya noong gabing iyon. Sasalubungin niya ito sa kanilang karaniwang restaurant. Kinuha ni Rita ang kanyang sasakyan at sumalubong sa kanya. Pagdating niya doon, hinihintay na siya ni Jake. Pumunta siya sa mesang inuupuan niya at tinulungan ang sarili sa bakanteng upuan. Hello Jake, bati ni Rita at tumangulang si Jake. Dumating ang waitress at sinabi ni Jake na maaaring mag-order si Rita ngunit ayos lang siya. Umorder si Rita ng soft drinks at habang umalis ang waitress para kunin, sabi ni Jake, dapat purihin kita sa iyong katalinuhan. Matagumpay mong napagtagumpayan ang aking hipag sa iyong panig. At ngayon, wala akong choice kundi pakasalan ka. Ngunit makinig ka sa aking sasabihin, magkakaroon ka ng aking pangalan at kapanganakan ng aking anak, ngunit hinding-hindi mo makukuha ang aking puso, pag-ibig, at katawan. Hindi mo ako mapipigilan sa buhay ko gaya ng dati. Huwag mong pakialaman ang araw-araw kong buhay. Ibibigay ko sa iyo ang iyong bilis at ibibigay mo sa akin ang akin. Magkita tayo sa bureau bukas ng tanghali. May sasabihin ka ba? Balangkas ni Jake at nagtapos sa isang tanong. Umiling si Rita. Natatakot siyang tumingin sa mukha ni Jake. Nang iangat niya ang kanyang ulo para tingnan siya, nakita niya ang isang malamig na mukha na nakatitig sa kanya. Ang kanyang tingin ay puno ng puot at hindi magiliw na titig. Inalis niya ang kanyang mga mata. Kung wala na, magkita tayo bukas ng tanghali, deklara ni Jake at tumayo na naglakad palabas ng restaurant. Napatingin sa kanya si Rita habang papalayo. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa kanya na hindi man lang niya ito sinamahan sa hapunan. Marahan siyang bumuntong hininga, at alam niyang kahit papaano ay pagsisisihan niya ang hakbang na ito. Pero buntis siya sa anak niya at iyon lang ang kaaliwan niya. Nalasing si Lance noong gabing iyon. Isang babaeng kasamahan ang tumatawag sa kanya para sa pag-aproba sa isang referral. Siya ang bagong senior surgeon at kailangan niyang malaman ang tungkol sa mga ganitong kaso bilang referral. Pero ilang beses niyang sinubukan ang phone niya at hindi ito natuloy. Siya ay nagbigay ng go-ahead ngunit nagpasya na siya ay suriin ang Dr. Lance sa kanyang bagong apartment. Ito ay hindi katulad ng hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Siya ay masipag at hindi nagbibiro sa trabaho. Ngunit ng gabing iyon, may hindi tama sa doktor. Nang siya ay wala sa tungkulin, nagpasya siyang magmaneho at huminto sa kanyang apartment. Nakarating siya sa kanyang bahay at sinubukan ang pinto. Nakalock ito mula sa loob. Matagal niyang pinindot ang doorbell. Nang hindi siya nakatanggap ng tugon, naalarma siya at tatawag na sana siya ng pulis para sirain ang pinto nang marinig niyang bumukas ang pinto. Pagkabukas pa lang ng pinto ay nakita niya si Lance na mukhang lasing na. Namumula ang mga mata nito, at nakatayo lang sa pintuan habang nakatitig sa kanya. Ngunit ang taong nakikita ni Lance ay hindi niya babaeng kasamahan kundi si Rosa.
Tumabi siya at pinapasok siya. Pumasok ang babaeng doktor at isinara ni Lance ang pinto, muli itong nilock. Nilingon niya ito at nakitang lasing na ito. Dr. Lance, anong nangyari? Hindi pa kita nakikitang ganito, sabi nito pero imbes na sagutin siya, hinila siya ni Lance paharap sa kanya at siniil siya ng halik. Siya ay lumaban sa simula ngunit pagkatapos siya ay sumuko. Ang mga doktor ay mahilig gumawa ng mga bagay na tulad nito sa mga kasamahan. Nagagawa pa nila sa lounge at lumabas ulit na parang walang nangyari. Noon pa man ay kilala niya si Lance na hindi ang tipo ng taong gumagawa niyan. Wala pang history na nakipag-flex siya sa isang babaeng kasamahan. Akala lang ni Lance ay si Rosa ang nakikita niya. Hinalikan siya nito ng mapusok na para bang pinaparusahan siya dahil sa sobrang panlulungaw nito. Hinahalikan niya ito at kasabay ng paghuhubad sa kanya. Pero nagulat siya kung bakit hindi na siya naninigas gaya ng dati. Tinulungan niya itong alisin ang pagkakabukod ng pantalon. Hindi niya alam kung paano sila napunta sa kwarto, pero pareho silang nakahubad. Isasama niya si Rosa ng gabing iyon. Lumapit siya sa kanya pagkatapos magsalita ng mga nakakakilabot na salita kanina. Dahil tinawag niya itong kalapating mababa ang lipad, oras na niya itong ginawang kalapating mababa ang lipad sa kanyang kama ng gabing iyon. Napaisip si Lance. Hindi niya namalayan na naghahalusinate siya. Kasama niya ang isang babaeng kasamahan at kaibigan, hindi ang kanyang kasintahang si Rosa. Mainit ang pagtatalik. Nagulat si Lance sa kahandaan ni Rosa para sa kanya. Nung natapos na sila, she asked him to do it again, wala pa siya dati. Hindi alam ni Lance kung gaano katagal niya ginawa at binalik niya ito. Ito ay isang two-way act. Ngunit sa huli ay pareho silang napagod at nakatulog na magkayakap. Si Lance ang unang nagising kinaumagahan na may matinding hangover. Humikab siya at tumingin sa gilid niya para makita ang babaeng natutulog sa ilalim ng kubrekama. Natigilan siya. Nancy sa kanyang kama. Inangat niya ang kubrekama at nakita niyang ubot-hubad silang dalawa. Hindi siya nakaimik. Nasaan si Rosa? Matingkad ang kanyang alaala nang makitang pumunta sa kanya si Rosa kagabi, at dinala niya ito sa kanyang kama. Naghahalusinate ba siya sa ilalim ng impluwensya ng alak? Hindi pa niya ito nagawa noon. Napakarumi maging sexmate sa isang kasamahan. Maya-maya lang ay nagising si Nancy at nagunat. Nakita niya si Lance na humihila ng boxer sa ibabaw ng kanyang pinalaki na male organ. Magandang umaga Dr. Lance, tawag ni Nancy, umupo at ngumiti sa kanya. Good morning Dr. Nancy. Pwede ko bang itanong kung paano ka napunta sa kama ko? Tanong ni Lance. Dapat ay tinanong mo sa akin ang mga tanong na ito bago mo pinasok ang iyong pagkalalaki sa aking kaibuturan. Ikaw ay baliw at higit na malakas kaysa sa inaakala kong magiging ikaw, sabi ni Nancy. Tinitigan siya ni Lance. Alam niyang pinaghirapan niya si Rosa at itinulak na parang kabayo, ngunit si Nancy iyon at hindi si Rosa. Where's my girlfriend? Tanong ni Lance. Humikab na sagot ni Nancy, honestly Dr. Lance, wala akong nakitang tao nung pinagbuksan mo ako ng pinto. Hinawakan mo ako at pilit na hinalikan. Ang iyong pagkalalaki ay ang pinakakasyasiyang bahagi ng iyong huling gabi, deklara ni Nancy. Nakatitig lang si Lance sa kanya na walang imik. Hinipan niya ito ng halik at inalis ang kubrekama sa katawan nito na napakita ang payat niyang katawan at humakbang papasok sa banyo nito. Hindi komportable si Lance. Hindi niya gustong makita ang sarili sa mga ganitong sitwasyon. Natutulog kasama ang isang babaeng kasamahan. Paano niya ito pipigilan na magpatuloy? Mas mabuting huwag na lang magsimula kaysa magpumiglas para tapusin ito. Siya ay kinuha niya ng walang proteksyon. Alam ng lahat ng nasa klinik, lalo na ang mga doktor, na nawawala si Nancy. Minsan daw ay natagpuan siyang gumagawa nito kasama ang isang lalaking pasyente sa isang pribadong ward. Kung kukuha siya ng babaeng nasa impluwensya ng alak, hindi dapat si Nancy iyon. Ito ay dapat na ibang tao na may medyo magandang reputasyon. Lumabas ng banyo si Nancy at nagsuot ng maruruming damit na suot noong nakaraang araw. I had to go home and get dressed. Buti dumating ka ng maaga.
May operasyon ka na dyan. Pupunta ako mamayang gabi, Lance. Hindi pa ako tapos sa'yo. See you later, sabi niya at siniil siya ng halik. Napabuntong hininga si Lance. Siya ay tapos na para sa. Siya ay nakagat ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Aabalahin siya ni Nancy at magdedemand ng sex mula ngayon. Makalipas ang 1 oras, dumating si Lance sa ospital para magtrabaho. May isang operasyon na kailangan niyang isagawa noong umagang iyon, at opisyal na lamang naaabisuhan. Pumasok siya sa theater kasama ang iba pang mga kasamahan at nagsimula ang operasyon. Si Nancy ay dapat na bahagi ng grupo na nakatalaga sa operasyon habang si Lance ang head surgeon. Ngunit hindi pa siya dumarating nang magsimula ang operasyon. Dumating siya pagkatapos na nakabukas ang pulang ilaw sa theater kaya hindi siya makapasok. Pagkatapos ng mahabang oras, natapos ang operasyon at lumabas ang mga doktor. Ang mga kamag-anak ng pasyente ay naabisuhan na ang operasyon ay matagumpay. Bumalik si Lance sa kanyang opisina at pumasok na lang si Nancy. Lumapit siya sa upuan nito at ilalagay na sana ang kanyang kamay sa ibabaw nito nang hilingin sa kanya ni Lance na huminto. Pinandilatan siya nito at punong-puno ng iritasyon ang titig nito habang nakatingin sa kanya, habang ang kaharap ay kinasusuklaman siya nito. Bakit wala ka dito para sa operasyon na nakatakdang 8 AM? Tanong ni Lance. Hindi siya mukhang matino at hindi rin mukhang may balak na humingi ng tawad dahil nahuli siya sa trabaho. Ayon, masakit ang katawan ko at kailangan ko itong alagaan ng maayos bago dumating. I had a night long of lovemaking. Walang kwentang sabi ni Nancy at lumakad papunta sa harap ng desk niya. Ang iyong pribadong buhay ay hindi dapat makagambala sa iyong trabaho. Papalampasin ko ito, ngunit sa susunod, kailangan mong tumayo sa harap ng medical director at ibigay ang iyong mga dahilan, deklara ni Lance. Salamat. Alam kong nasa likod mo ako, sabi ni Nancy, umupo at ngumiti ng malandi sa kanya. Hindi pinansin ni Lance ang kanyang mapang-akit na tingin at kinuha ang file ng isang pasyente. Tinitigan siya ni Nancy at alam niyang magkukunwari siyang walang nangyari pagkatapos ng magdamag nilang kasiyahan. I want this to continue, Dr. Lance, sabi ni Nancy at ngumisi. Hindi nag-angat ng ulo si Lance bagkus ay tinitigan siya mula sa ilalim ng kanyang salamin. Ano ang matutuloy? Tanong niya, na naglalaro sa kanya. Alam niyang sinusubukan nitong pilitin siyang ipagpatuloy ang mga bagay na iyon sa kanya. Alam mo ang ibig kong sabihin, Dr. Lance. Ikaw at ako ay magagamit para sa isa't isa anumang oras. Hindi ako humihingi ng relasyon kundi maging isang kapartner sa kama. Walang kahihiyang hinihiling ni Nancy si Lance na maging bedmate nang putulin siya ni Lance. Ano bang nangyayari sa iyo, Nancy? Wala ka bang kahihiyan o pakiramdam ng pagiging disente? Pumunta ka sa opisina ng isang lalaki at hilingin sa kanya na matulog sa iyo ng kusa kahit na hindi ka nagsisimula ng isang relasyon sa iyo. Marami ka ng masamang impresyon sa mga kasamahan at kaibigan, at sa tingin mo ako ang tipong handang makipaghiga sa isang babaeng tulad mo. Maaari mo ring buksan ang iyong sarili sa isang lalaking pasyente at gawin ito mismo sa kama ng ospital. Matino ka ba? Tinatawag mo ang iyong sarili na isang medikal na doktor kung talagang ikaw ay dapat na isang sex worker. Ngayon makinig kang mabuti, hindi ko alam na kasama kita kagabi. Akala ko girlfriend ko yon at kinuha kita, akala ko iba ka. Ito ay isang pagkakamali at hindi ko nauulitin ng 2 beses ang parehong pagkakamali. I can't sleep with you again, and once that I did, it was under the influence of alcohol and I was hallucinating. Umalis ka sa opisina ko at siguraduhin mong hindi mo dadalhin sa akin ang iyong kahabag-habag sa loob ng ilang linggo. Sinasabi mong buntis ka, sigaw ni Lance sa kanya. Hindi nakaimik si Nancy. Sinabi ni Lance ang mga salitang iyon sa kanya. Tumayo siya at pinandilatan siya ng nagngangalit na mga ngipin. Sinamaan siya ng tingin ni Lance at sumirit. Pinanood niya ang paglabas ng miserable niyang sarili sa opisina nito. Kailangan niyang uminom ng ilang gamot at antibiotic. Hindi niya maitatanggi na hindi siya magtatapos sa STD. Sa 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumating si Jake sakay ng kanyang sasakyan sa bureau.
Hindi na siya nagulat na nandoon na si Rita na naghihintay sa kanya. Siguradong nasa sabik siya na ikakasal na siya. Magsisimula na ang mga bangungot niya at hindi pa niya alam. Pahihirapan niya ito ng sobra na pagsisisihan niyang nagbuntis siya ng kanyang anak. Nakita ni Rita si Jake at napabuntong hininga. Nag-aalala siya na baka hindi siya magpakita. Sa wakas, dumating siya sa tamang oras. 30 minuto na siyang naghihintay sa kanya at patuloy na nakatingin sa kanyang wristwatch. Napangiti siya nang bumaba ito ng sasakyan, ngunit saglit siyang sinulyapan ni Jake na naka-poker face. Hindi na niya ito hinintay o sinenyasan nang pumasok siya sa bureau. Mabilis siyang naabutan ni Rita at sinundan siya mula sa likuran. Si Rita ay nakasuot ng magandang mabulaklak na gown at may magandang makeup. Maaaring hindi siya nakasuot ng damit pangkasal, ngunit kailangan niyang magmukhang maganda. Mabilis ang proseso at kumuha si Jake ng isang kahon mula sa kanyang chest pocket. Binuksan niya ito at isinuot ang singsing sa mga daliri nito at ganoon din ang ginawa nito sa kanya. Natuwa si Rita at napangiti siya. Tigal na siyang naging asawa niya. Pumirma sila at naglabas ng marriage certificate. Binati sila at natapos na ang kasal. Walang sinabi ang mag-asawa sa isa't isa. Nag-walk out si Jake nang hindi nakahawak sa kamay ni Rita. Mabilis siyang naglakad gamit ang mahahabang paa na kailangang bilisan ni Rita para makasabay siya. Jake, masyado kang mabilis. I can't walk so fast. Dapat man lang niyang isaalang-alang ang sanggol, at maglakad ng medyo mabagal kaysa sa ginagawa niya. Huminto si Jake at tumingin sa kanya. Anong kinalaman mo sa paglalakad ko, Rita? Sabay ba tayo? Dalhin ang iyong ruta habang ako ay dadaan sa akin, sagot niya at sumakay sa kotse niya. Inutusan ang driver na magmaneho at sila ay umalis na. Natigilan si Rita. Ito ba ang lalaking kakakasal lang niya? Sinabihan niya ang kanyang driver na dalhin ang sasakyan pauwi. Siya ay magde-drive pabalik sa kotse ng kanyang asawa. Ngunit iniwan lang siya ng asawang iyon, at sinabihan siyang tahakin ang kanyang ruta. Gustong bumigay ng kanyang mga luha ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya makaiyak kaagad pagkatapos magpakasal. Itinaas niya ang kanyang kamay at tiningnan ang kanyang mga daliri, lalo na ang may singsing. Ang singsing ay kumikinang, ngunit ang nagbigay sa kanya ng singsing ay hindi kumikinang sa kanyang puso sa pagpapakasal sa kanya. Pumara siya ng taxi at bumalik sa kanyang apartment. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at ilang damit sa isang suitcase at lumabas. Sumakay sa kotse niya at nagmaneho sa mansion ni Jake. Ngunit pagdating niya doon, wala si Jake sa mansion. Siya ay tinanggap ng mga katulong. Hindi siya pamilyar sa kanila. Kilala nila siya bilang babae ng pangalawang master. Tinulungan nila siya sa kanyang suitcase, ngunit sinabi ng matandang katiwala sa bahay na tatanggapin siya sa pangalawang silid. Ang kwartong iyon ay nasa tabi ng kwarto ng mga bata. Inayos na ang kwarto at doon na tumira si Rita. Hindi naman masyadong malayo ang kwarto sa master bedroom kung saan nakatira si Jake at ilang beses na siyang natulog doon. Pero sa loob ng 3 araw, hindi nakita ni Rita si Jake. Hindi siya umuwi sa araw at hindi rin siya babalik sa gabi. Maghahanimon sana siya kasama ang kanyang asawa, ngunit nagsasaya siya kasama ang kanyang mga girlfriend sa hotel. Maglalasing siya at matutulog sa kanyang babae. Kinabukasan, maliligo siya at magbibihis bago pumunta sa kumpanya. Alam ni Kian Hendricks na lumalayo siya sa kanya, ngunit hindi niya alam na kasal na siya kay Rita. Hindi rin siya nagtanong. Sinubukan ni Sabrina na ibalik silang dalawa sa dati nilang buhay bilang magkaibigan, ngunit binaliwala lang siya ni Jake. Nang makitang hindi pa siya handang makipag-ugnayan sa kanya, tumigil siya sa pagsisikap na gawin siya sa ibang paraan. Si Maya Castillo at ang kanyang ina ay pumunta kay Sandra Gomez, ang ina ni Conrad, at binigyan siya ng mga insulto sa kanyang buhay. Tinawag nila ang kanyang mga pangalan at sinabing ang kanyang anak ay isang tangang na nag-iisip lamang gamit ang kanyang ari. Sinabi ni Brenda Castillo na si Conrad ay naglakas loob na makipagtulungan kay Sabrina laban sa kanyang asawa at biyenan. Siya ay mas mababa sa isang tao, siya ay isang walang laman na ulo at idiot.
Tinanong sila ni Sandra Gomez kung hindi ba niya nakipaggrupo ang kanyang hipag at ang kanyang ina para ipagkanulo si Sabrina noong asawa niya ito. Parang bilog ang lahat. Kinabukasan, nagpadala si Maya ng divorce paper kay Conrad para pirmahan. Tinanggihan ito ni Conrad at sinabing magkikita sila sa korte at kukuha ng divorce property. After 3 days, the evening of the 4th day to be precise, umuwi na si Jake simula nung ikasal siya. At dito na po, nagtatapos ang part 28 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Qadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi UAE, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Anna U. Powell of Florida, USA, Evangeline Caballero of Kuwait, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evain Loha of Hong Kong, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquil of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Luz Tua of Israel, Rinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Teoni Villaris of Hong Kong, Simpatica of Singapore, Darkman Ed at Mimi of Canada, Devorah Valdez of Singapore, Diana Francisco of UAE, Connie Maximo of Taiwan, Catherine Asaha of Kuwait, Jasmine Ramos of Abu Dhabi UAE, Annalisa Jamie of Saudi, Deds Adam of UAE, Annalisa Soldanya of Kuwait, Edita Barrientos of Saudi Arabia, Fiel Daliwan of Singapore, Janas Lunhas of Qatar, Jane Zinyu of Riyadh City, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Judy Char of Kuwait, Jean the Best of England, Harna Baduli of Saudi Arabia, Helen Tambanilo of Bahrain, Zenaida Porter of Australia, Hala Aguilan of UAE, Karen May Plato of Hong Kong, Merlin Thomas of Bahrain, Maria Renbuentipo of Uniza Al Qasim KSA, Via Nika Sagde of Kuwait, Nitz Reyes of Kuwait, Naranjo Luz of Hong Kong, Nympha Tolentino of Hong Kong, Maria Luningning Fabre of Brunei, Castaneda Jane of Macau, Cheryl Pastor of Hong Kong, Blessy A. Vitrio of Cyprus, Europe, Brigada Arconado of Hong Kong, Sia Sampok of Riyadh, Saudi Arabia, Cheryl Crofts of Australia, Coco Alcos of Germany, Elorder Dades Linkay of Hong Kong, Concepcion Zingabo of Qatar, Chiang Lo of Hong Kong, Elisa Orivilio of Barcelona, Spain, LV Canlubo of Batangas, E.J. Cat of Hong Kong, Flor Arcega of Ambulong, Batangas City, Gemma Cubila Geraldo of Cyprus, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Hayane of Japan, Janine Castaneda of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan, Jen Pitao of Qatar, Taylon 21 of Hong Kong, Desel Ignacio of Hong Kong, Julie Bodoy of Italy, Marshall Lemery of Israel, Manang Mary's Channel of Oman, Maricel Love of Doha, Qatar, Mariam Hilario of Hong Kong, Melanie Isidro of France, Marivic Mauricio of Hong Kong, Meloji Sago of Singapore, Margarita Obunia of Dubai, Maria Cristina Uding of Riyadh KSA, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Mary Grace Galen of Riyadh KSA, Mayu Calamente of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh KSA, Rodover Magallanes of Hong Kong, Rovlin Gamboa of Taiwan, Vilma Abrium of Macau, So Mendoza of Abu Dhabi UAE, Rowena Bandong of Macau, Putri Bungso of Riyadh KSA, Ray Jane Costa of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan, Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Urdaneta, Pangasinan, Olivia Dupagan of Singapore, Teleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California, Thea Williams of New Jersey, USA,
Ludi Fan of Australia. Lorna Bayunas of Qatar. Tuisita de la Cruz of Riyadh KSA. Mercy Hernandez of Israel. Neri Uy of Hong Kong. Kenta Hamamoto. Fe Cruz. Vladimir Casimo. Glyceria Salab. Rex Roy. Jules HL101. Gemela Dumasil. Elsa Maestro. Jelon Dennis Ruiz. Gloria Cha of Quezon City. Gina Judy Adan. Josie Silva. Ruth Mayru. Sheila Rubio. Zenaida Abo. Tin Oronan Updates. OFW Adventures 404. Patsy CP. Reina Roque. Mari Lupanerio. Gina Olan. Amalia Capati. Jacqueline Pascual. Elisa Mendoza. Mary Grace Patricio. Sunida Abo. Arlene Esdava. Alia Garbawi. Arceli Alvaro. Angelo Cabrera. Alan Van Dinter. Alma Esturres. Adnal Alods. Alma 1027. Angelica Fabroa Montajes. Azumi 12 Gamang. Alma Buena. Angelo Fuchs. Boots Gabriel. Boleza Buenaventura. Babylin Ramirez. Begs General Udin. Beth Fernandez. Dear Lady Love TV. Debbie De La Roca. Shunli Diaries. Love Top Secrets. Twin Angels TV. Churito Flores. Conchita Alcos Rage. Cynthia Neva. Carmel Tagupa. Cher Blanche. Charlene Canete. Comwat May 2020. Dina Moises. Divina de Guzman. Delia Kinain. Dorsey Mendoza. Didang Soaban 03. De La Cruz Aloha. Ellen Juanilo. Eve Tisoy. Esther Serdancilo. Emerita Ariola. Eileen Montalvo. Edna Vinger. Aditha Barrientos. Elizabeth Plagaria. Gloria Abihiro. Femalig Onlina. Francis Grace Villegas. Fena Veras. Raquel Calao. Feli Upai. Grace Soco. Feli Cockle. Girly Bautista. Jenny Cabanca. Spice 221. Gemma Valmonte. Gloria Balan. Jin Kyle Alonzo. Girly Gina. Margarita Lagumbay. Grace Soco. Imelda Palma. Grace Villarta. Hani Habibi. Sons OFW Vlog. Helen Santiago. Imelda Palma. Sassy TV. Imelda Castillo. Jenny Joy Ruiz. Juliet Tamayo. Rose Bulak. Jeff Felgayo. Jomelon Angelical. Jennifer Bilo. Jeannie Malig On. Jeliv Guevara Ganelo and Family. Prince Ravai Olive Apple Papa Apple Jake Osmond and Daddy Sam. Jussie Baking. Vilma Laganzad. Jennifer Alamada. Joyet Barrientos. Kat Pablo. Leilani Cordero. Leonora Laban. Rina Ayo. Teresita Arevalo. Luz Templo Nuevo. Deleth Aceveda. Lena Palail. Lorna Friele. Teonila Montemayor. Leonard Brown. Delen Aquino. Lucila Man. Lynn Morales. Teja Sabihon. Marizel Varona. Madol Fuerzas. Merlon Basarte. Mirna Catinina. Miss B. Marivic Malyosa. Madam Tinapay. Melody Espanola. Maricar Martinez. Mary Jane Ralutin. Make a Story. Marcus TV. Marites Laduon of Israel. Malu Gakyusana. Mavic Mauricio. Maria Felisa Pechan. Melvin Medjano. Maria Bing Tolentino of Hong Kong. Norlene Colina. Nenito Osada. Neri Javier. Nelly Ibanez. Rosemay Oxen. Rowena Blancada. Rhonda Carion. Razel Gin Caliaen. Remilin Saliat. Rosie Paquiausi. Regilan Santos. Ruth Tambagahon. Rubili Balbon. Rosita de la Torre. Rodney Santiago. Raquel Epe. Regina Ward. Sydney Hassam. Sherlon Reneba. Shirl Pasakay. Sazith Oikawa. Susan Naval Castro. Susan Veril. Shanine Linas. Teresita San Luis Maliari. Vilma Sakin. Vina Angeles. Vilma Mariano. Yasrina Abdullah. Ruby Pedrajas. Yams. Zed to Go. Marietta Minada of Negros Occidental. Elsa Dishman of Kentucky, USA. Aida Silvestre. Marisa Vinals. Marifi Cuarez. Maribela. Maricel Lara. Rose Labor. Maribel Montajes.
Sur Aida Minalin Raja Muda Makagkalat Salmo of Upper Bikutan Taguig City. Aloha de la Cruz. Angela Villapa Sibayan at sa mama niya na si Jesusa Sibayan of Villamor. Evelyn Leopoldo. Eileen Paloa. Jaina Ray Castaneda of Dubai. Nancy Arena of Macau. Angela May Texon. Diane Lauretti. Celine Piger. Christine Cotivo of Aman. Malu Pineda of Dubai. Lilian Madria. Alma Chano Padsuyan. Loida Di Castro. Marlon Lopez. Lerma Carbunco. KW Star. Marilu Antaypuesto. Mariam Dulay Carion. Rakila Yakan. Jergine Alvanista. Josh Lee. Rodrigo Alvarado. Rose Ellen Fernando. Therese Vivian Cotahan. Aida Bormolado. Zia Lee Aquino of Kuwait. Edison Cadawas. Irene Garcia. Yuyu of Riyadh KSA. Tapina Marys of Antipolo City. Cheryl Bunye of Kuwait. Jerilyn Manian. Betty Losnung. April Neria. MRFM Fertz. James Peter Judila. Lynn Chain. Annie Brown. Maraming salamat po sa laging pag-support nyo sa Dion Channel TV at Kalil TV. God bless and stay safe.